Bitawan niyo ako. Sabi ko ayoko na. Umalis kayo rito. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng malaking mansyon ng mga Montoya. Halos mapatalon si Mila sa gulat habang bitbit ang kanyang luma at kupas na maleta sa labas ng pintuan. Kasunod nito ay ang tunog ng nababasag na baso. Isang matinis at masakit na tunog na tila humihiwa sa malamig na hangin ng gabi. Napahawak si Mila sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi pa man siya nakakatapak nang tuluyan sa loob ng bahay. Tila nanunuot na sa kanyang balat ang pait at galit na bumabalot sa lugar na ito. Ito ba ang batang aalagaan niya? Isang tinig na puno ng takot at paghihirap? Naalala ni Mila ang kanyang sariling kapatid na si Letty noon. Ang hirap ng mabuhay sa dilim, ang takot na baka wala ng bukas na naghihintay. Isang hapdi ang kumurot sa kanyang puso. Hindi siya pumarito para lang sa sahod. Pumarito siya dahil alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. Mila Rosario, huwag kang tatayo riyan na parang estatwa. Pumasok ka. Isang matigas at autoritaryong boses ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo sa tapat ng hagdan si Doña Celestina. Nakasuot ito ng mamahaling bestida, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng ngiti, tanging panghuhusga lang ang makikita sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang simpleng suot ni Mila. Oo po, madam. Pasensya na po. Mahinang sagot ni Mila habang dahan-dahang humahakbang papasok. Huwag mong pansinin ang ingay na narinig mo. Ang apo ko ay sadyang matigas ang ulo. Isang sumpa na kailangan naming tiisin araw-araw. Dugtong ng matanda habang nakatingin sa itaas ng hagdan. Sumpa? Paanong matatawag na sumpa ang isang bata? Gustong magtanong ni Mila, ngunit pinili niyang manahimik. Mila. Isang baritono at malamig na boses ang narinig niya mula sa dilim ng pasilyo. Doon niya unang nakita si Don Rafael Montoya. Matangkad, makisig, ngunit ang kanyang mga mata ay parang isang malalim na balon ng lungkot at kawalan ng pakiramdam. Lumapit si Rafael sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapabigat sa atmosfera sa loob ng silid. Tumigil siya sa harap ni Mila at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ikaw ang bagong mag-aalaga kay Lucas? Tanong ni Rafael. Walang emosyon ang kanyang boses. Opo, Sir Rafael. Gagawin ko po ang lahat para matulungan ang bata. Ngumiti ng bahagya si Rafael, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting puno ng pait. Huwag kang magbigay ng pangakong hindi mo kayang tuparin, Mila. Ang anak ko ay bulag. Hindi lang ang kanyang mga mata, kundi pati ang kanyang mundo. Huwag mo siyang sanayin sa mga kwentong barbero tungkol sa mga himala. Dito sa bahay na ito, walang himala. Tinalikuran siya ni Rafael pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak at marangyang sala na tila ba isang bilangguan. Dinala si Mila sa kwarto ni Lucas. Pagbukas ng pinto, isang madilim at kulob na silid ang sumalubong sa kanya. Nakasara ang lahat ng bintana. Ang tanging liwanag lang ay mula sa bukas na pinto. Sa sulok ng kama, nakita niya ang isang batang lalaki na nakayukom ang mga tuhod. Si Lucas. Marumi ang kanyang mukha at gulo-gulo ang buhok. Sa tabi niya ay ang mga piraso ng nabasag na florera na muntik nang tumama sa kanyang paa. Dahan-dahang lumapit si Mila. Hindi siya natakot. Sa halip naramdaman niya ang isang matinding kagustuhan na yakapin ng bata. Lucas? Ako si Mila. Malumanay niyang sabi. Hindi sumagot ang bata. Nanatili itong tahimik. Ngunit nakita ni Mila ang panginginig ng maliliit nitong balikat. Umalis ka na. Magiging masama lang din sila sa'yo, bulong ni Lucas. Isang boses na hindi dapat nanggagaling sa isang 7 taong gulang na bata. Puno ng pagod, puno ng pagtanggap sa kapalaran. Umupo si Mila sa sahig.
malapit sa paanan ng kama, ngunit hindi pa rin lumalapit ng husto upang hindi mabigla ang bata. Alam mo ba, Lucas, ang mga bituin sa langit, hindi naman natin sila laging nakikita kapag maulap, pero alam nating nandoon sila. Naghihintay lang silang muling magningning. Lumingon ng bahagya si Lucas sa direksyon ng kanyang boses. Ang kanyang mga mata, kahit walang paningin, ay tila may gustong hanapin. Walang bituin dito, palaging gabi sa kwartong ito? Sagot ni Lucas. Kung ganoon, hahayaan mo ba akong maging lampara mo habang wala pang bituin? Tanong ni Mila nang may kasamang matamis na tono. Sa unang pagkakataon, hindi sumigaw si Lucas. Hindi rin ito nagwala. Isang maliit na buntong hininga ang narinig ni Mila. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang pumasok si Doña Celestina sa silid. May dala itong tray ng pagkain at padabog na inilapag ito sa lamesa. Mila, siguraduhin mong mauubos niya iyan at huwag mong hahayaan na lumabas siya ng kwarto. Ayaw kong makita siya ng mga bisita natin bukas. Ang isang Montoya na bulag ay hindi dapat ipinaparada sa harap ng mga tao. Nagulat si Mila sa narinig. Nakita niya kung paano napayuko si Lucas at muling bumalik sa pagkukulong sa sarili niyang mundo. Nang makaalis ang matanda, tiningnan ni Mila ang mga bintanang nakasarado at nilagyan pa ng makakapal na kurtina. Lumapit siya sa isa sa mga ito at hinawakan ng tela. Mila, anong ginagawa mo? Takot na tanong ni Lucas. Bubuksan ko ang bintana, Lucas. Kailangan mong maramdaman ang hangin. Huwag, magagalit si Lola. Sabi niya, ang dilim lang ang kaibigan ko. Sigaw ni Lucas habang pilit na tumatayo at sumasandal sa pader. Hindi nakinig si Mila. Buong lakas niyang hinawi ang kurtina. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang sinag ng buwan ang pumasok sa silid at tumama sa mukha ng bata. Napahinto si Mila nang mapansin ang isang bagay. Ang mga mata ni Lucas, sa gitna ng pagtama ng liwanag ng buwan, ay biglang kumislap. Isang bahagyang paggalaw ng kanyang mga pupil na tila ba sumusunod sa direksyon ng liwanag. Napatakip si Mila sa kanyang bibig. Ang mga doktor ay nagsabing patay na ang mga ugat sa mata ni Lucas. Pero ang nakikita niya ngayon ay kabaligtaran. Lucas, nakikita mo ba? Bulong ni Mila. Bago pa makasagot ang bata, bumukas ng marahas ang pinto. Nakatayo roon si Rafael, galit na galit ang muka habang nakatingin sa bukas na bintana. Anong ginagawa mo? Sabi ko, huwag mo siyang bibigyan ng pag-asa. Sigaw ni Rafael habang papalapit kay Mila. Ngunit hindi natakot si Mila. Tinuro niya ang mga mata ni Lucas na luhaan na ngayon. Sir Rafael, tingnan niyo. Gumagalaw ang mga mata niya. Hindi siya tuluyang bulag. Natigilan si Rafael. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Mila mula kay Doña Celestina na sumunod pala sa loob. Sinungaling, gusto mo lang kaming pirahan sa pamamagitan ng panloloko. Asik ng matanda. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Mila. Isang lumang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha niya na may hawak na isang sulat na may selyo ng ospital, maraming taon na ang nakalilipas. Nang makita ni Rafael ang litrato sa sahig, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nawalan siya ng hininga. Saan mo nakuha ang litratong ito? Tanong ni Rafael sa nanginginig na boses habang hawak ko ang litratong nahulog mula sa bulsa ni Mila. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang babaeng nasa larawan ay si Letty, ang matalik na kaibigan ng pumanaw kong asawa. Ang babaeng bago mamatay ay muling nakakita dahil sa isang donor. Sino ka ba talaga, Mila? Bakit nasa iyo ang kaisa-isang alaala ng nakaraan na pilit ko nang ibinabaon? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang boses ni Mila, ang determinasyon sa kanyang mga mata nang sabihin niyang gumagalaw ang mga mata ni Lucas. Paulit-ulit itong naglalaro sa isip ko. Gusto kong maniwala. Gusto kong sumigaw sa tuwa. Pero natatakot ako. Natatakot akong umasa muli
at sa huli ay mahulog sa mas malalim na hukay ng pighati. Kinabukasan, imbes na pumasok sa opisina, nanatili ako sa mansyon. Nagtago ako sa madilim na sulok ng pasilyo, malapit sa kwarto ni Lucas. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ng babaeng ito sa anak ko. Ang narinig ko ay isang tunog na akala ko ay kinalimutan na ng bahay na ito. Isang tawa. Isang malutong at totoong tawa mula kay Lucas. Hahaha, Ate Mila, ano yan? Parang ibon na kumakanta. Iyan ang huni ng pipit, Lucas. Sa probinsya, kapag narinig mo yan, ibig sabihin ay maganda ang sikat ng araw. Sagot ni Mila. Ang kanyang boses ay parang musika, banayad at puno ng pagmamahal. Sumilip ako nang bahagya sa pinto. Nakita ko silang dalawa sa sahig. Gumagawa si Mila ng mga tunog gamit ang kanyang mga kamay at bibig. Habang si Lucas ay nakikinig ng mabuti, ang kanyang mukha ay maliwanag at walang bakas ng takot. Dahan-dahan, kinuha ni Mila ang kamay ni Lucas at inilagay ito sa isang maliit na halaman na dinala niya sa loob. Huwag mo lang hawakan, Lucas. Pakiramdaman mo ang buhay sa bawat dahon. Malamig, di ba? Sariwa. Nakita ko ang pagngiti ni Lucas. Isang ngiti na hindi ko naibigay sa kanya sa loob ng 7 taon. Ang sakit. Ang sakit isipin na ang isang estranghero ang nakagawa ng bagay na hindi ko nagawa bilang ama. Pumasok ako sa silid. Agad na tumahimik ang lahat. Tumayo si Mila at yumuko. Bakas ang kaba sa kanyang muka. Sir Rafael, pasensya na po. Nililinisan ko lang po ang kwarto ni Lucas. Paliwanag niya. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko si Lucas. Ang aking anak na ngayon ay tila mas buhay kaysa sa akin. Lucas, kumain ka na ba? Tanong ko. Ang boses ko ay nananatiling matigas kahit na ang puso ko ay unti-unti nang lumalambot. Opo, Papa. Pinaglukto ako ni Ate Mila ng sopas. Masarap po, lasang pagmamahal. Masayang sagot ng bata. Tumingin ako sa lamesa. Isang mangkok ng simpleng sopas na may maraming gulay. Hindi ito ang mga mamahaling pagkain na inihahanda ng aming chef. Ngunit kitang-kita ko na naubos ito ni Lucas. Bago pa ako makapagsalita, ang tunog ng matutulis na takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Mommy. Ano itong amoy na ito? Mabaho. Amoy basura. Sigaw ni Doña Celestina habang pumasok sa silid. Takip-takip ang kanyang ilong. Mommy, sopas lang po iyan. Mahinahong sabi ko. Sopas? Rafael, ang anak mo ay isang Montoya. Hindi siya dapat pinapakain ng pagkaing pangmahirap. At ikaw, babae. Itinuro niya si Mila na nanginginig na sa takot. Sinabihan na kita, huwag mong lalapastanganin ang bahay na ito ng mga dumi mula sa pinanggalingan mo. Madam, masustansya po yan para kay Lucas. Mahinang depensa ni Mila. Huwag mo akong sagutin. Isang malakas na sampal ang muling dumapo sa pisngi ni Mila. Nanlaki ang mga mata ko. Mommy, tama na. Hindi Rafael. Ang babaeng ito ay lason. Tingnan mo, pati ikaw ay kinukulam na niya para kampihan siya. At ang batang ito, tingin niya kay Lucas ng may pandidiri, ay lalong nagiging pasaway. Dahil sa kanya. Kinuha ni Doña Celestina ang mangkok ng sopas at marahas itong itinapon sa sahig. Nabaling ang baso. Tumapon ang sabaw sa paanan ni Mila. Nagsimulang umiyak si Lucas. Lola, huwag po. Mabait po si Ate Mila. Tumahimik kang bata ka. Wala kang alam dahil bulag ka. Asik ni Mommy. Humarap sa akin si Mommy. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Rafael, paalisin mo ang babaeng ito ngayon din. Kung hindi, ako ang aalis sa bahay na ito. Tumingin ako kay Mila. Nakayuko siya. Hinahayaan ang mga luha na pumatak sa sahig kasabay ng natapong pagkain. Ngunit sa kabila ng sakit,
Lumapit pa rin siya kay Lucas at niyakap ang bata para patahanin ito. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay na nagpahinto sa mundo ko. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang leeg ni Mila ay may isang peklat. Isang maliit, ngunit malinaw na peklat na pamilyar sa akin. Isang peklat na nakuha ng donor ni Letty sa isang aksidente bago ang operasyon. Sino ka ba talaga, Mila Rosario? Bakit tila ikaw ang sagot sa lahat ng tanong na hindi ko pa nabibigkas? Sir Rafael, tawag ni Mila. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kahit palayasin niyo po ako, pakiusap. Dalhin niyo po si Lucas sa Cebu. May pag-asa pa po siya. Ramdam ko po yon. Tiningnan ko ang aking ina. Pagkatapos ay kay Mila. Ang tensyon sa silid ay halos hindi na makayanang dalhin. Ihanda niyo ang sasakyan. Utos ko. Rafael, sa wakas, itatapon mo na ang basurang ito. Tuwang-tuwang sabi ni Mommy. Tumingin ako ng diretso kay Mommy. Hindi siya ang itatapon ko, Mommy. Mag-iimpake kami. Pupunta kami sa Cebu, kasama si Mila. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celestina, ngunit bago pa siya makasigaw, isang katulong ang humahangos na pumasok sa silid. Don Rafael, Madam! Ang vault sa opisina. Nabuksan po. Nawawala ang kwintas na La Esmeralda. Agad na tumingin si Doña Celestina kay Mila nang may mapanuring ngiti. Sabi ko na nga ba, hindi lang siya mangkukulam, magnanakaw pa. Magnanakaw. Alam ko na ngang ganoon ang mangyayari. Isang hampas lupa na pumasok sa pamamahay na ito. Asahan mong may mawawala. Ang boses ni Doña Celestina ay parang kulog na nagpabingi sa akin. Nanlamig ang aking buong katawan. Tumingin ako kay Don Rafael, nagbabaka sakali na makita ang isang maliit na tiwala sa kanyang mga mata. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang paningin ay nakapako sa akin na tila ba sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi ko po ninakaw ang kwintas, Madam. Wala po akong kinuha kahit ng isang kusing sa bahay na ito. Nanginginig ang boses ko, ngunit pinilit kong manatiling matatag. Hindi ako pumarito para magnakaw. Pumarito ako para kay Lucas. Huwag kang magsinungaling. Kapapapasok mo lang dito na wala na ang La Esmeralda. Halughugin ang kanyang mga gamit. Ngayon din. Utos ni Doña Celestina sa mga katulong. Hinila nila ang aking luma at kupas na maleta. Itinapon ang aking mga damit sa sahig. Ang lahat ng aking munting pag-aari ay nagkalat, ngunit walang kwintas na lumabas. Huminga ako ng malalim. Akala ko ay tapos na ang paghihirap ko. Pero laking gulat ko nang may kinuha ang isang katulong mula sa ilalim ng aking unan. Isang maliit na kahon ng pilus. Ito po, Madam. Binuksan ni Doña Celestina ang kahon. Doon kumikinang sa ilalim ng ilaw ang kwintas na may malaking esmeralda. Napasinghap ako. Paano ito napunta doon? Sigurado ako, wala akong inilagay na kahit ano sa ilalim ng aking unan. Tumingin ako kay Don Rafael. Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Ang tiwalang tila nabubuo pa lang kanina ay biglang naglaho. Mila, bakit? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi galit, kundi puno ng pagkabigo. Mas masakit iyon kaysa sa sampal ng kanyang ina. Sir Rafael, pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko po alam kung paano napunta yan doon. May nagtanim niyan. Sapat na ang nakikita ko, putol ni Rafael. Pumunta ka sa kwarto mo. Huwag kang lalabas. Hanggat hindi ko napagdedesisyonan kung ipapakulong kita o palalayasin na lang. Ipinasok ako sa isang maliit na silid sa tabi ng library. Doon ako umiyak ng tahimik. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Paano na si Lucas? Paano na ang operasyon niya sa Cebu? Habang nakaupo ako sa sulok, napansin ko ang isang lumang album na naiwan sa ilalim ng lamesa sa loob ng silid na yon. Marahil ay nalaglag ito mula sa library. Dahan-dahan ko itong binuksan para malibang ang aking sarili sa sakit.
Puno ito ng mga larawan ng asawa ni Don Rafael na si Sofia. Napakaganda niya. Ngunit sa huling bahagi ng album, may isang larawan na naging dahilan para tumigil ang paghinga ko. Larawan ito ni Letty, ang kapatid ko. Nakalagay ang petsa, 10 taon na ang nakalilipas. Kasama ni Letty sa larawan ay si Sofia, masaya silang dalawa, magkayakap sa isang parke. Nakasulat sa ilalim ng larawan sa sulat kamay ni Sofia. Para sa aking matalik na kaibigan, Letty. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makitang muli ang ganda ng mundo. Napahawak ako sa aking bibig. Ang luhang kanina pa tumutulo ay lalong bumuhos. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha ni Sofia sa mga painting dito sa mansyon. Siya ang kaibigang lagi kong naririnig sa mga kwento ni Letty bago siya pumanaw. Si Letty ang donor ng Jack Mac, cornea ni Sofia. Bago mamatay ang kapatid ko dahil sa kanyang sakit sa puso, ang tanging hiling niya ay maibigay ang kanyang mga mata sa taong pinakaimportante sa kanya. Letty, kaya ba ako dinala ng tadhana rito? Bulong ko sa hangin. Ngayon ko lang naintindihan, hindi lang basta trabaho ang dahilan kung bakit ako narito. Narito ako dahil utang ng pamilya Montoya ang liwanag na naranasan ni Sofia sa aking kapatid. At ngayon, ang anak ni Sofia na si Lucas ay nasa dilim. Isang misyon ang ibinigay sa akin ng langit. Kailangan kong iligtas si Lucas. Kahit anong mangyari, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Celestina, dala ang isang mapanuyang mamangiti. Ano, naghahanap ka pa ba ng susunod na nananakawin mo sa library? Tanong niya. Itinago ko ang larawan sa aking likuran. Madam, alam ko na po ang katotohanan. Alam ko kung sino si Letty sa buhay ng inyong pamilya. Nanigas si Doña Celestina. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang napalitan ng takot at pagkabigla. Paano? Paano mo nalaman ang pangalang yan? Nauutal niyang tanong. Dahil kapatid ko siya, madam. At ang mga mata ng kapatid ko ang nagbigay ng liwanag sa asawa ni Don Rafael. Ngayon, hayaan niyo akong gawin ang nararapat para kay Lucas. Lalong nagalit ang matanda. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking braso ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. Huwag mong gagamitin ang nakaraan para manatili rito. Wala kaming utang na loob sa isang katulong na tulad mo. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan, umalis ka na ngayon din bago pa kita ipakaladkad sa mga pulis. Ngunit si Lucas, kailangan niya ako sa Cebu. Pakiusap ko. Hinding-hindi ka makakatapak sa Cebu kasama ang apo ko. Isusumpa ko, Mila, gagawin ko ang lahat para hindi mo na muling makita ang bata. Itinulak niya ako palabas ng silid. Sa sobrang lakas ng kanyang pagtulak, natumba ako at tumama ang aking ulo sa gilid ng matigas na istante ng libro. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na likido sa aking noo. Bago ako mawalan ng malay, nakita ko si Don Rafael na tumatakbo patungo sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang huling narinig ko ay ang boses ni Doña Celestina na sumisigaw. Rafael, tingnan mo ang babaeng ito. Sinaktan niya ako para lang makatakas dala ang mga alahas. Gulong-gulo ang isip ko habang nakatingin sa duguang noo ni Mila. Hawak ko pa rin ang litrato ni Letty sa kabilang kamay ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapasakit sa aking dibdib. Rafael, huwag mo na siyang hawakan. Kita mo na. Sinubukan niya akong saktan para lang makatakas. Sigaw ni Mommy habang hinihimas ang kanyang braso na tila ba nasaktan talaga siya. Tiningnan ko si Mila. Kahit nahihilo at may sugat, pilit siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi isang klase ng pagmamakaawa na hindi ko maipaliwanag. Sir Rafael? Ang kakwintas. Hindi ko po kinuha yun. Mahina niyang bulong bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napasandal sa pader. Gusto ko siyang tulungan.
Gusto ko siyang buhatin, pero ang ebidensya ng kwintas sa ilalim ng kanyang unan ay nakaharang sa isip ko. Ilabas niyo siya! Ngayon din! Utos ni Mommy sa mga guard. Pilit na kinaladkad ng mga guard si Mila palabas ng mansyon. Wala akong nagawa. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa patak ng dugo sa sahig at sa litratong hawak ko. Isang oras ang lumipas. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Pumunta ako sa kwarto ni Lucas dahil narinig ko ang kanyang walang tigil na pag-iyak. Papa, nasaan si Ate Mila? Pabalikin niyo siya. Ayoko rito. Madilim dito. Sigaw ni Lucas habang itinatapon ang kanyang mga laruan. Lucas, makinig ka. Kailangan muna nating magpahinga. Pilit kong pagpapakalma sa kanya. Hindi. Si Ate Mila lang ang nakakaintindi sa akin. Papa, sabi niya may doktor sa Cebu. Sabi niya makakakita ako. Napahinto ako. Cebu? Isang doktor sa Cebu? Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa gitna ng madilim at maulang gabi, sa labas ng aming malaking gate, nakita ko ang isang figura. Si Mila. Hindi siya umalis. Nakaluhod siya sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan, habang nakaharap sa aming bahay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang aking payong at mabilis na bumaba. Pagbukas ko ng gate, bumungad sa akin ang isang babaeng tila wala nang pakialam kung mamatay man siya sa lamig. Mila, ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Sigaw ko sa gitna ng ingay ng ulan. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula. Hindi ko malaman kung dahil ba sa ulan o sa walang tigil na pag-iyak. Hinawakan niya ang laylayan ng aking pantalon. Sir Rafael, pakiusap. Huwag niyo po akong isipin. Kahit ipakulong niyo po ako pagkatapos nito, tatanggapin ko. Pero pakiusap, dalhin niyo si Lucas sa Cebu. Bakit ka ba nagpupumilit sa doktor na yan? Ang pinakamagagaling na doktor sa Manila ay sinabing wala nang pag-asa. Dahil si Dr. Aris, siya ang doktor na nag-alaga sa kapatid ko. Sagot ni Mila habang nanginginig sa ginaw. Alam niya ang tungkol sa mga kaso ng nerve damage na katulad kay Lucas. May bago siyang teknolohiya, sir. Sinulatan ko siya. Sabi niya, may 50% pang pagkakataon si Lucas. 50%? Ang mga doktor ko ay binigyan lang ako ng 0%. Bakit mo ito ginagawa, Mila? Pagkatapos kang saktan at pagbintangan ng pamilya ko, bakit? Tanong ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Dahil ang mga mata ng kapatid ko ay nasa asawa niyo noon, si Rafael. At ang batang nasa loob, siya ang huling alaala ni Sofia. Hindi ko hahayaang mabuhay siya sa dilim kung may paraan pa para makakita siya. Parang may humintong oras sa paligid ko. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging mabigat na pasanin. Ang babaeng ito, ang babaeng inaakala kong magnanakaw, ay ang kapatid ng donor na nagbigay ng liwanag kay Sofia. Biglang nawalan ng malay si Mila at bumagsak sa aking mga braso. Ang kanyang katawan ay nagnininga sa lagnat. Binuhat ko siya. Hindi ko na inisip ang sasabihin ni Mommy. Pumasok ako sa loob ng mansyon habang karga-karga ang basang-basang si Mila. Rafael, anong kahibangan ito? Bakit mo binalik ang babaeng yan? Sigaw ni Mommy mula sa itaas ng hagdan. Sapat na, Mommy! Sigaw ko pabalik. Maghahanda kami. Bukas na bukas din, pupunta kami sa Cebu. At huwag na huwag mong susubukang pigilan ako. Dinala ko si Mila sa isang bakanting kwarto at ipinatawag ang aming family doctor. Habang tinitingnan ko siyang natutulog ng mahimbing, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Ito na ang huling pagkakataon ni Lucas. At marahil, ito rin ang huling pagkakataon ko para mahanap ang kapatawaran sa sarili ko. Sa mamantala, sa kabilang dulo ng mansyon, pumasok si Doña Celestina sa kanyang silid at mabilis na nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hindi sila pwedeng makarating sa Cebu. Bulong ni Mommy sa telepono.
Ang kanyang boses ay puno ng poot. Gawin mo ang lahat. Ayusin mo ang aksidente sa daan. Hindi pwedeng mabuhay ang batang yon na nakakakita. Dahil oras na makakita siya, malalaman ng lahat ang kasalanang ginawa ko noon. Nagising ako sa isang malambot na kama. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ko ang lahat ng pait, ang ulan, ang sugat sa aking noo, at ang malupit na boses ni Doña Celestina. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Ito na ang araw na pupunta kami sa Cebu. Ito na ang simula ng bagong buhay para kay Lucas. Gising ka na pala. Napalingon ako sa pinto. Nakatayo roon si Don Rafael. Wala na ang kanyang suit. Suot niya ay isang simpleng t-shirt na nagpapalambot sa kanyang hitsura. May dala siyang tray ng pagkain. Sir Rafael, pasensya na po. Nakatulog ako ng mahaba. Sabi ko, habang pilit na bumabangon. Huwag kang magmadali, Mila. Kailangan mong magpalakas para sa biyahe natin mamaya. Sabi niya habang inilalapag ang pagkain sa tabi ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. Isang tingin na tila humihingi ng tawad nang hindi nagsasalita. Mila, tungkol sa nangyari kahapon, tungkol sa kwintas. Ayoko na po itong pag-usapan, sir. Ang mahalaga po ay naniniwala na kayo sa akin. Putol ko. Ayokong makita siyang nahihirapan sa pagitan ko at ng kanyang ina. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat, Mila. Salamat sa hindi pagsuko kay Lucas at sa akin. Naramdaman ko ang init sa aking mga pisngi. Sa gitna ng lahat ng gulo, ang mga salitang iyon ay sapat na para bigyan ako ng lakas. Dali-dali akong nag-ayos at pumunta sa kwarto ni Lucas. Tuwang-tuwa ang bata. Naglalaro kami habang hinihintay ang pagdating ng sasakyang magdadala sa amin sa airport. Ngunit ang katahimikan ay bumasag nang pumasok si Doña Celestina. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumisigaw. Sa halip, may dala siyang isang baso ng gatas. Lucas, apo, inumin mo muna ito bago kayo umalis para lumakas ang katawan mo sa biyahe. Sabi ni Doña Celestina sa isang boses na tila puno ng pagmamahal. Nagkatinginan kami ni Rafael. Nagulat kami sa biglang pagbabago ng ugali ng matanda. Salamat po, Lola. Masayang sabi ni Lucas at mabilis na ininom ang gatas. Ngunit hindi pa lumilipas ang 10 minuto, nagsimulang manginig si Lucas. Ate Mila, nahihilo po ako. Masakit ang tiyan ko. Daing ni Lucas. Nabitawan ni Lucas ang kanyang laruan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Bigla siyang nawalan ng malay at nagsimulang bumula ang kanyang bibig. Lucas! Anak! Sigaw ni Rafael habang sinasalo ang bata. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Doña Celestina. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaturo siya sa akin. Wala po akong ginagawa. Kayo po ang nagbigay ng gatas. Depensa ko habang nanginginig ang buong katawan sa takot. Mabilis na dumating ang mga medical responders na nakastandby sa labas. Habang sinusuri nila si Lucas, kinuha ni Doña Celestina ang aking bag na nasa gilid lang. Tingnan niyo ito. Kaya pala masama ang pakiramdam ng apo ko. Sigaw ng matanda habang inilalabas ang isang maliit na bote mula sa bulsa ng aking bag. Isang bote ng lason, isang gamot na ginagamit pamatay ng peste sa hardin. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sigaw ko. Habang ang mga luha ay muling bumuhos, humarap sa akin si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng kilabot. Ang tiwalang kakabuo pa lamang ay muling nadurog sa harap ng aking mga mata. Mila, bakit sa bag mo nakuha ito? Tanong ni Rafael. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Sir, pakiusap, baka na ito ng mami niyo. Sinubukan niyang lasunin si Lucas para isisi sa akin. Lapastangan! Isang malakas na sampal ang iginawad ni Doña Celestina sa akin. Rafael, huwag kang makikinig sa babaeng ito. Gusto niyang mamatay ang anak mo para makuha ang mana. Siya ang huling humawak sa bag na yan. Sir Rafael, tingnan niyo ang mga mata ko.
Maniwala kayo sa akin. Pakiusap ko habang lumalapit sa kanya. Ngunit hinarangan ako ng mga pulis na tinawagan na pala ni Doña Celestina bago pa mangyari ang lahat. Dalhin niyo na siya. Siya ang pumatay sa asawa ko noon sa pamamagitan ng stress at ngayon ang apo ko naman ang tinitira niya. Sigaw ni Doña Celestina. Tumingin ako kay Rafael, umaasang ipagtatanggol niya ako. Ngunit binuhat niya si Lucas at tinalikuran ako. Ang huling nakita ko ay ang kanyang likod na tila isang pader na hinding-hindi ko na muling matitibag. Sir Rafael, huwag kayong maniwala sa kanya. Lucas! Kinaladkad ako ng mga pulis palabas. Sa labas ng mansyon, habang isinasakay ako sa patrol car, nakita ko si Doña Celestina sa bintana ng ikalawang palapag. Nakatingin siya sa akin. At sa kanyang labi, nakita ko ang isang mapanuyang ngiti. Isang nangiti ng tagumpay. Naiwan akong mag-isa sa loob ng malamig na rehas ng kulungan. Ang tanging kasama ko ay ang dilim at ang katotohanang sa mata ng taong mahal ko, ako ay isang mamamatay tao. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, isang alaala ang pumasok sa isip ko. Ang bote ng gatas. Hindi ito tinapon ni Doña Celestina. Inilagay niya ito sa ilalim ng lamesa. Kailangan kong makalabas dito. Kailangan kong iligtas si Lucas mula sa tunay na lason ng bahay na yon. Malamig. Sobrang lamig. Ito ang tanging nararamdaman ko habang nakahiga sa kama. Wala na ang mainit na haplos ni Ate Mila sa aking noo. Wala na ang mabangong amoy ng sampagita na palaging dala ng kanyang mga kamay kapag galing siya sa labas. Ang naririnig ko lang ay ang malakas na tibok ng sarili kong puso na tila ba pagod na rin sa pagpintig. Lucas, apo, kumain ka na kahit kaunti. Masarap itong lugaw na pinagawa ko. Boses iyon ni Lola Celestina. Pero hindi ko binuksan ang bibig ko. Kahit gutom na ako, mas pinili kong magtiis. Alam ko, nararamdaman ko sa bawat salita ni Lola na hindi siya nagsasabi ng totoo. Noong uminom ako ng gatas na binigay niya, parang may humihiwa sa tiyan ko. Hindi yon gawa ni Ate Mila. Hindi magagawa ni Ate Mila na saktan ako. Umalis na po kayo, Lola. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi na lumalabas sa sobrang hina. Napakatigas talaga ng ulo mo. Para kang tatay mo. Narinig ko ang pagbagsak ng kutsara sa mangkok bago mabilis na lumabas si Lola sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Pero ang dilim na ito ay mas nakakatakot kaysa dati. Dati, kapag madilim, tinuturuan ako ni Ate Mila na makinig sa mga awit ng bahay. Pero ngayon, ang tanging naririnig ko ay ang katahimikan ng isang libingan. Biglang bumukas ang pinto. Mabigat ang mga hakbang. Kilala ko ang tunog na ito. Papa? Tawag ko. Naramdaman ko ang paglubog ng gilid ng kama. Hinawakan ni Papa ang aking kamay, pero nararamdaman ko ang panginginig nito. Lucas, pasensya na. Hindi ko alam kung paano ko ito aayusin. Bulong ni Papa. Ramdam ko ang pait at pagod sa boses niya. Papa, hindi po si Ate Mila ang may gawa nun. Mabait po siya. Sabi niya, siya ang magiging liwanag ko. Umiiyak kong sabi. Pinilit kong higpitan ang hawak sa kamay ni Papa. Kahit nanghihina ang aking mga daliri, hindi sumagot si Papa, pero narinig ko ang mabigat niyang paghinga. Pagkatapos, naramdaman ko ang paggalaw niya. May kinuha siya sa ilalim ng unan ko. Isang bagay na hindi ko alam na nandoon pala. Ano ito? Tanong ni Papa sa sarili niya. Narinig ko ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel, isang maliit at lumang notebook. Notebook iyon ni Ate Mila, kung saan niya isinusulat ang mga kanta at kwentong ikinukwento niya sa akin gabi-gabi. Tumahimik si Papa ng matagal. Napakabigat ng katahimikan sa loob ng kwarto. Maya-maya, narinig ko ang isang mahinang hikbi mula sa kanya. Ang matapang kong Papa. Umiiyak? Diyos ko, ano itong nagawa ko? Sabi ni Papa. Ang boses niya
ay puno ng pagsisisi, tila ba may malaking pasabog na sumabog sa harap niya. Sa loob ng notebook na yon, nabasa ni Papa ang lahat. Ang bawat sentimo na iniipon ni Ate Mila mula sa kanyang sweldo para itulong sa operasyon ko sa Cebu. Ang bawat panalangin niya para sa aking paningin at ang huling sulat niya para sa kapatid niyang si Letty, kung saan sinabi niya na kahit itaboy siya ng buong mundo, hinding-hindi niya iiwan ang anak ni Sofia dahil si Lucas ang huling liwanag na iniwan ng kanyang kaibigan. Lucas, magpakatatag ka. Hahanapin ko si Ate Mila. Ibabalik ko siya rito. Pangako ni Papa. Hinalikan niya ako sa noo. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking pisngi. Pero bago pa makatayo si Papa, narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa baba. Isang boses ng lalaki na hindi pamilyar. Galit na galit at tila nananakot. Nasaan si Doña Celestina? Sabihin niyo sa matandang yan, hindi ako papayag na hindi ako mabayaran sa aksidenteng ipinapagawa niya. Nanigas ako sa takot. Naramdaman ko ang biglang pagtayo ni Papa. Dito ka lang, Lucas. Huwag kang gagalaw. Seryosong sabi ni Papa bago siya mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako takot. Dahil nararamdaman ko, malapit na. Malapit na kaming muling magkasama ni Ate Mila. Ngunit ang hindi ko alam, sa labas ng mansyon, mabilis na pinapatakbo ng mga pulis ang sasakyang kinalalagyan ni Ate Mila patungo sa malayo, habang ang lalaking sumisigaw sa baba ay may hawak na baril. Bawat hakbang ko pababa ng hagdan ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Ang boses ng lalaki sa ibaba ay parang isang laso na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ko para sa sarili kong ina. Nasaan ang pera, Doña Celestina? Sabi mo, kapag napaalis na ang babaeng iyon at hindi natuloy ang bata sa Cebu, babayaran mo ako ng malaki. Sigaw ng lalaking nakasuot ng itim na jacket. Nakita ko si Mommy sa sala. Putlang-putla siya. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang makapal na sobre. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ni Rafael. Heto na ang bayad mo. Umalis ka na. Pabulong na bulyaw ni Mommy. Tumigil ako sa huling baitang ng hagdan. Nararamdaman ko ang pag-akyat ng lahat ng dugo ko sa aking mukha. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi ko na kayang pigilan. Mommy, sabay silang napalingon sa akin. Nabitawan ni Mommy ang sobrang hawak niya. Nagkalat ang mga bundle ng pera sa sahig. Ang perang dapat sana ay pondo para sa kumpanya, pero ngayon ay pambayad sa isang krimen. Rafael? Anak, hindi ito ang iniisip mo. Nauutal na, sabi ni Mommy. Sino siya, Mommy? At anong aksidente ang pinag-uusapan niyo? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, pero ito ang kalmadong bago ang isang malakas na bagyo. Wala ito, Rafael. Isang utang lang ito sa negosyo. Sinungaling. Sigaw ko na yumanig sa buong mansyon. Narinig ko ang lahat. Sinabutahin niyo ang biyahe ni Lucas at ang kwintas. Ang La Esmeralda. Ikaw ang naglagay nun sa gamit ni Mila, hindi ba? Hindi nakapagsalita si Mommy. Napayo ko siya. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Humarap ako sa lalaki. Umalis ka rito bago ko tawagan ang mga pulis para sa'yo. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa pamilyang ito. Mabilis na tumakbo ang lalaki palabas. Iniwan ang pera sa sahig. Lumingon ako kay Mommy. Ang babaeng itinuring kong gabay sa buhay ay isa palang estranghero na may maitim na balak. Bakit, Mommy? Anak ko si Lucas. Apo mo siya. Bakit mo gustong manatili siyang bulag? Dahil ang doktor na yon sa Cebu. Sigaw ni Mommy, biglang naglabas ng emosyon. Si Dr. Aris, siya ang anak ng babaeng kumuha sa tatay mo noon. Ayaw kong magkaroon ng utang na loob. Ang pamilyang ito sa kanila. At ang Mila na yan, isa lang siyang paalala ng lahat ng pagkakamali ng nakaraan.
Napaatras ako dahil lang sa luma at nabulok na galit. Handa siyang isakripisyo ang paningin ng sarili niyang apo. Kinamumuhian kita, Mami. Mahina kong sabi. Hindi ang pagkabulag ni Lucas ang sumpa sa pamilyang ito, kundi ang puso niyo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Kinuha ko ang susi ng aking sasakyan at mabilis na lumabas. Kailangan kong mahanap si Mila. Kailangan ko siyang iligtas bago siya tuluyang mawala sa akin. Habang nagmamaneho ako sa ilalim ng malakas na ulan, hawak ko ang notebook ni Mila sa tabi ko. Binuksan ko ang isang pahina na hindi ko pa nababasa kanina. Letty, sana makita mo si Lucas mula sa langit. Ang mga mata mo ang nagbigay ng kulay sa buhay ni Sofia at ngayon, ibibigay ko ang buong buhay ko para magkaroon ng kulay ang mundo ng anak niya. Hindi ako mapapagod dahil ang pagmamahal ay walang bayad. Napakapit ako ng mahigpit sa manibela. Ang bawat salita ni Mila ay parang sampal sa aking mukha. Hinayaan kong saktan ng isang anghel dahil sa sarili kong pagdududa. Dumating ako sa presinto. Nagmamadali akong pumasok at hinarap ang hepe. Nasaan si Mila Rosario? Iuurong ko ang lahat ng demanda. Nagkamali kami. Sigaw ko. Tumingin sa akin ang hepe ng may lungkot sa mga mata. Don Rafael, huli na po kayo. Inilipat na siya sa provincial jail kaninang hapon. Pero may balita kaming natanggap. Ang sasakyang naglilipat sa kanya ay naaksidente sa kalsada dahil sa dulas ng ulan. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ano? Nasaan siya? Dinala sila sa pampublikong ospital sa Malapat. Kritikal daw ang kalagayan ng mga bilanggo. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Mabilis akong bumalik sa sasakyan at pinaharurot ito patungo sa ospital. Sa bawat segundo ng biyahe, tanging pangalan ni Mila ang sinasambit ko. Pakiusap, Mila. Huwag kang susuko. Huwag mo akong iwan sa dilim na ako mismo ang gumawa. Nang makarating ako sa ospital, nakita ko siya sa isang stretcher. Putlang-putla ang kanyang mukha, may benda ang kanyang ulo, at ang kanyang mga puting damit ay punong-puno ng dugo. Lumapit ako. Nanginginig ang buong pagkatao ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay na kasing lamig ng yelo. Mila, andito na ako. Patawarin mo ako. Bulong ko habang bumabagsak ang aking mga luha sa kanyang kamay. Dahan-dahang imulat ni Mila ang kanyang mga mata. Pero ang dati-rati, maamo at puno ng pagmamahal na tingin ay napalitan ng isang malalim na pait at kawalan ng pag-asa. Binitawan niya ang kamay ko. Sir Rafael, nakuha niyo na ang gusto niyo. Nasira niyo na ako. Pakiusap. Lumayo na kayo sa akin. Naramdaman ko ang pagguho ng huling pag-asa sa aking puso. Ang sugat sa katawan ni Mila ay maghihilom, pero ang sugat na iniwan ko sa kanyang kaluluwa, tila wala ng lunas. Mila, gagawin ko ang lahat. Hindi ko kailangan ng pera mo, sir. O ang awa mo. Putol niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Gusto ko lang makita si Lucas. Sa huling pagkakataon. Pagkatapos nun, kakalimutan ko nang nakilala ko ang isang Montoya. Nakatingin ako sa puting kisame ng ospital. Ang bawat patak ng swero sa tabi ko ay tila nagsasabi kung gaano na ako kapagod. Gusto ko nang umuwi sa probinsya. Gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat ng nangyari sa mansyon na yon. Ang sakit ng sampal, ang lamig ng rehas, at ang higit sa lahat, ang kawalan ng tiwala sa mga mata ni Rafael. Bakit ba ako nangarap na maging bahagi ng mundo nila? Isang hamak na katulong lang ako, isang tagapag-alaga na madaling palitan, madaling saktan, at madaling itapon. Naririnig ko ang pagbukas ng pinto. Alam kong siya iyon. Ang amoy ng kanyang pabango na dati-rati ay nagpapatibok ng puso ko. Ngayon ay nagdadala na lang ng hapdi. Mila, hindi ka pa ba kakain? Mahinang tanong ni Rafael. Hindi ako lumingon. Nanatili akong nakatitig sa bintana kung saan tanaw ang makulimlim na langit.
Umalis na kayo, Sir Rafael. Sabi ng pulis, wala na akong kaso. Malaya na ako. Pakiusap, hayaan niyo na akong mamuhay ng tahimik. Narinig ko ang paghila niya ng upuan. Nararamdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ko. Ngunit pinatigas ko ang aking puso. Nasa akin ang notebook mo, Mila. Panimula niya. Ang kanyang boses ay basag. Puno ng pagsisisi. Nabasa ko ang lahat. Ang tungkol kay Letty. Ang tungkol sa pagtitipid mo para kay Lucas. At ang pangako mo kay Sofia. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang notebook na yon, ang tanging lihim na itinago ko. Ang aking lakas sa gitna ng pang-aapi ng kanyang ina. Ngayong alam niyo na ang totoo, ano ang inaasahan niyo? Na magpapasalamat ako dahil nalaman niyo rin sa wakas na hindi ako masamang tao? Lumingon ako sa kanya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy. Pinagdudahan niyo ako. Sir, hinayaan niyo akong kaladkarin sa ulan habang ang anak niyo ay nangangailangan sa akin. Ang sakit dito sa puso ko, mas masakit pa kaysa sa sugat ko sa ulo. Biglang lumuhod si Rafael sa tabi ng aking kama. Ang makapangyarihang Don Rafael Montoya nakaluhod sa harap ng isang katulong. Hinawakan niya ang aking kamay kahit na pilit ko itong binabawi. Mila, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Napakabulag ko. Mas bulag pa ako kaysa kay Lucas dahil hindi ko nakita ang ginto sa harap ko. Anya habang nakayuko. Pinarusahan ko na ang sarili ko. Pinalayas ko na si Mami sa mansyon. Sinabi ko na sa lahat ang katotohanan. Pero Mila, hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito kay Lucas. Tumigil ang mundo ko nang marinig ang pangalan ng bata. Anong nangyari kay Lucas? Hindi siya kumakain. Hindi siya nagsasalita. Paulit-ulit lang niyang tinatawag ang pangalan mo. Sagot ni Rafael. Dinala na namin siya sa Cebu kaninang umaga dahil lumalala ang kanyang kondisyon. Sabi ni Dr. Aris, nanghihina ang kanyang resistensya dahil sa lungkot. Kung hindi siya magiging matatag, hindi niya kakayanin ang operasyon sa makalawa. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bata, ang munting anghel ko. Kailangan kanya, Mila. Ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto niyang makakita. Ikaw lang ang liwanag niya sa gitna ng dilim na iniwan ko. Pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Pakiusap, sumama ka sa akin sa Cebu, hindi bilang katulong, kundi bilang bahagi ng pamilya namin, bilang taong pinakamahalaga kay Lucas at sa akin. Nanatili akong tahimik ng matagal. Ang isip ko ay nagsasabing lumayo na. Pero ang puso ko ay sumisigaw ng pangalan ng bata. Nakikita ko ang mukha ni Lucas, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga yakap, at ang paraan ng pagtawag niya sa akin ng Mama Mila. Paano ko siya matatalikuran? Paano ko hahayaang mawala ang huling pagkakataon niya dahil lang sa sarili kong sugat? Mila? Tawag muli ni Rafael. Huminga ako ng malalim at pinunasan ang aking mga luha. Gagawa tayo ng kasunduan, Sir Rafael. Pupunta ako sa Cebu para kay Lucas. Gagawin ko ang lahat para maging matagumpay ang operasyon niya. Pero pagkatapos nun, kapag nakakakita na siya, hahayaan niyo na akong magdesisyon kung mananatili ako o hindi. Isang munting pag-asa ang sumilay sa mukha ni Rafael. Salamat, Mila. Maraming salamat. Mabilis kaming naghanda. Sa tulong ng mga private doctor ni Rafael, nailipat ako sa isang mas maayos na sasakyan patungo sa airport. Sa loob ng pribadong eroplano, katabi ko si Rafael, ngunit nanatili ang distansya sa pagitan naming dalawa. Mila, tawag niya habang nasa himpapawid kami. Gusto kong malaman mo, nagagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala mo. Kahit abutin man ng habang buhay. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa mga ulap sa labas. Ang nasa isip ko lang ay ang operasyon ni Lucas. Pagdating namin sa Cebu, agad kaming dinala sa ospital.
kung nasaan si Lucas. Sa labas ng pinto ng kanyang kwarto, nakita ko si Dr. Aris. Mila, salamat at nakarating ka. Bungad ng doktor. Kailangan nating magmadali. Nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang blood pressure. Kailangan nating operahan si Lucas sa loob ng 2 oras o baka tuluyan nang mawala ang pagkakataong ito. Kinabahan ako. Pumasok ako sa loob ng kwarto at nakita ang maliit na katawan ni Lucas na puno ng mga tubo. Lucas, andito na si Ate Mila. Bulong ko sa kanyang tainga. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri. Isang mahinang boses ang lumabas sa kanyang tuyong labi. Mama Mila, hindi na po ba kayo aalis? Hindi na anak, hinding-hindi na. Pangako ko habang hinahalikan ng kanyang kamay. Ngunit sa labas ng kwarto, habang naghahanda ang mga nurse, isang emergency alarm ang biglang tumunog. Nagtakbuhan ang mga doktor. Code Blue! Ang pasyente sa room 302, hindi makahinga. Room 302, iyon ang kwarto ni Lucas. Ang tunog ng alarm ay tila isang kampana ng kamatayan na umuukit sa aking utak. Code Blue. Ang kwarto ni Lucas. Tumigil ang mundo ko. Nakita ko ang mga nurse na nagtatakbuhan. May dalang defibrillator at iba't ibang gamot. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako sa gitna ng pasilyo. Tila ba bumalik ako sa sandaling nawala sa akin si Sofia. Lucas, anak. Narinig ko ang sigaw ni Mila. Mas mabilis pa siya sa hangin na pumasok sa kwarto. Hindi siya natakot sa mga doktor na humaharang sa kanya. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Lucas, hinawakan ang kamay ng bata at nagsimulang bumulong. Lucas, makinig ka kay Mama Mila. Huwag kang susuko. Dinala kita rito para makita mo ang ganda ng mundo. Huwag mo akong iwan, anak. Pakiusap. Isang himala ang nasaksihan ko. Ang monitor na kanina ay nagpapakita ng mabilis at hindi regular na pintig ng puso ay unti-unting kumalma. Ang katawan ni Lucas na kanina ay nanginginig, ay dahan-dahang naging payapa. Napaupo ako sa sahig ng ospital. Ang aking mga tuhod ay hindi na ako kayang itayo. Doon ko naintindihan na ang gamot ni Lucas ay hindi lang ang teknolohiya ni Dr. Aris. Ang kailangan niya ay ang pag-ibig na tanging si Mila lang ang makakapagbigay. Sir Rafael, okay na siya. Stable na ang vital signs niya, sabi ni Dr. Aris habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Pero kailangan nating gawin ang operasyon ngayon din. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban ito. Tumango ako nang hindi nagsasalita. Pinanood ko silang ilabas si Lucas patungo sa operating room. Bago pumasok ang stretcher, lumingon sa akin si Mila. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit naroon din ang isang klase ng pananampalataya na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang naghihintay kami sa labas ng operating room, isang figura ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Si Mommy. Nakasuot siya ng itim, walang ayos ang buhok, at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng luha. Hindi na siya ang matikas at mapagmataas na Doña Celestina na nakilala ko. Mukha siyang isang matandang babae na pasa ng buong mundo. Rafael. Tawag niya sa isang boses na halos pabulong. Tumayo ako. Handang paalisin siya. Anong ginagawa mo rito, Mami? Hindi ba sinabi ko na wag ka nang magpapakita sa amin? Biglang lumuhod si Mami sa sahig ng ospital sa harap namin ni Mila. Isang bagay na hinding-hindi ko naisip na gagawin niya. Patawarin niyo ako, Rafael, Mila. Patawarin niyo ang isang matandang bulag sa katotohanan. Hikbi ni Mami. Habang nasa biyahe ako palayo, tila nakita ko ang lahat ng aking kasalanan. Ang takot ko na mawala ang dangal ng pamilya ang siyang naging dahilan kung bakit ako naging halimaw. Mila, ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pangalan, kundi ang puso. Patawarin mo ako. Tumingin ako kay Mila. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Lumapit siya kay Mami at tinulungan itong tumayo. Madam, hindi po ako ang dapat niyong hingan ng tawad. Ang Diyos at si Lucas
ang dapat niyong harapin. Pero sana po ay totoong pagsisisi na yan. Mahinahong sabi ni Mila. 4 na oras ang lumipas. 4 na oras ng panalangin at kaba. Sa wakas, lumabas si Dr. Aris. May munting ngiti sa kanyang mga labi. Matagumpay ang operasyon. Naayos namin ang mga damaged nerves. Ngunit kailangan nating maghintay ng 2 araw bago natin tanggalin ang mga bandage. Doon natin malalaman kung makakakita na siya. Ang sumunod na 48 oras ay ang pinakamahabang sandali sa buhay ko. Hindi umalis si Mila sa tabi ni Lucas. Doon lang siya natutulog sa upuan, binabantayan ang bawat paghinga ng bata. Ako naman ay nanatili sa labas, tinitiyak na ligtas silang dalawa. Dumating ang araw ng pagtatanggal ng bandage, puno ang kwarto. Nandoon si Dr. Aris, ang mga nurse, ako, si Mila, at kahit si Mommy na nakatayo sa isang sulok, tahimik na umiiyak. Dahan-dahang tinanggal ni Dr. Aris ang mga balot sa mata ni Lucas. Ang bawat ikot ng benda ay tila nagpapahinto sa tibok ng puso ko. Lucas, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Utos ni Dr. Aris. Nanginginig ang mga talukap ng mata ni Lucas. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Sa simula ay tila nalilito siya. Kumukurap-kurap sa liwanag ng kwarto. Lumingon siya sa paligid. Tumigil ang kanyang paningin sa babaeng nasa tabi niya. Ate Mila? Tanong ni Lucas. Oo anak. Ako ito. Sagot ni Mila. Habang pilit na pinipigilan ang paghagulgol, hinawakan ni Lucas ang mukha ni Mila. Tiningnan niya ang bawat parte ng mukha nito, ang mga mata, ang ilong, ang labi. Mama Mila, ang ganda niyo po pala. Ang ganda ng iyong mga mata, sabi ni Lucas. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang liwanag na nagmumula sa loob ng kanyang mga mata. Nakakakita ako, Papa. Nakakakita na ako. Sigaw ni Lucas habang tumatalon sa tuwa at niyayakap si Mila ng napakahigpit. Napahagulgol ako sa tuwa. Niyakap ko silang dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ni Sofia. Tila ba binubulong niya sa akin na sa wakas, nahanap na namin ang kapayapaan. Napatingin ako kay Mommy. Nakatingin siya kay Lucas. At pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Nakakakita na ang apo ko. Pero bakit tila ngayon lang ako tunay na nakakita? Bulong ni Mommy, bago siya dahan-dahang lumabas ng kwarto. Tila ba handa na siyang tanggapin ang anumang kaparusahan sa kanyang mga nagawa. Humarap ako kay Mila. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha ng kagalakan. Mila, salamat. Salamat sa himalang ito, sabi ko. Hindi ito gawa ko, Rafael. Gawa ito ng pagmamahal, sagot niya. Ngunit sa gitna ng aming saya, napansin ko ang isang bagay sa mesa sa tabi ng kama. Isang sobrang puti na may pangalan ko. Lihim na kinuha ito ni Mila kanina habang hindi ako nakatingin. Iyon ang kanyang liham ng pag-alis. Pinagmasdan ko si Lucas mula sa malayo. Nakaupo siya sa damuhan ng aming hardin, hawak ang isang makulay na libro. Ang bawat paglipat niya ng pahina, ang bawat pagngiti niya kapag nakikita ang mga drawing. Ito ang aking pinakamalaking gantimpala. Pula ang kulay ng mansanas, dilaw ang araw, asul ang langit, bulong ni Lucas sa sarili niya. Napangiti ako habang pinupunasan ng aking luha. Sino ang mag-aakalang ang batang dati ay nakakulong sa dilim? Ngayon ay binibilang na ang lahat ng kulay ng mundo. Hawak ko ang aking luma at kupas na maleta. Ito rin ang maletang bitbit ko noong unang araw na tumapak ako sa mansyong ito. Balak ko sanang umalis ng tahimik. Tapos na ang operasyon. Nakakakita na si Lucas. Maayos na ang lahat. Naisip ko, marahil ay sapat na ang mga alaala na iniwan ko rito. Hindi ako nababagay sa marangyang buhay. Isa lamang akong hamak na katulong na nagkataong naging tulay ng isang himala. Mila. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang boses ni Rafael. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno ng narara. Hawak ang puting sobre na iniwan ko sa kanyang lamesa.
Dahan-dahan akong lumingon. Ang hangin ay humihihip ng banayad. Tinatangay ang amoy ng mga bulaklak sa paligid. Sir Rafael, akala ko po ay nasa opisina na kayo. Mahina kong sabi. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat tulad ng dati. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yelo, ngayon ay nagniningas sa init ng pagmamahal at determinasyon. Iniisip mo pa rin ba ang kasunduan natin sa Cebu? Tanong niya habang ipinapakita ang liham ko. Ang sabi mo, kapag nakakakita na si Lucas, malaya ka nang magdesisyon. Ito ba talaga ang desisyon mo, Mila? Ang iwanan kami. Yumuko ako. Sir, maayos na po ang lahat. Nahanap na ni Lucas ang kanyang liwanag. Wala na po akong puwang sa bahay na ito. Biglang binitawan ni Rafael ang sobre at hinawakan ang aking dalawang kamay. Ramdam ko ang kalyo sa kanyang palad. Ngunit ramdam ko rin ang panginginig ng kanyang puso. Nagkakamali ka, Mila. Si Lucas, nahanap na niya ang kanyang paningin. Pero ako ang kailangang maghanap ng aking liwanag. At ang liwanag na yon ay ikaw. Tumingala ako sa kanya, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Mila, ang bahay na ito ay naging mansyon muli dahil sa'yo. Ang puso ko na matagal nang namatay, muling tumibok dahil sa'yo. Huwag kang aalis. Pakiusap. Hindi dahil kailangan kita bilang katulong, kundi dahil kailangan kita bilang kabiyak ng aking buhay. Pero Sir Rafael, ang mami niyo, ang dangal ng pamilya Montoya. Wala na ang lahat ng yon. Putol niya. Nakaalis na si mami. Pinili niyang manirahan sa isang kumbento sa probinsya para sa kanyang pinansya. Bago siya umalis, iniwan niya ito para sa'yo. Inilabas ni Rafael ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, naroon ang kwintas na La Esmeralda. Ang kwintas na naging sanhi ng aking paghihirap, ngayon ay kumikinang ng may ibang kahulugan. Sabi ni Mami, ang Esmeraldang ito ay simbolo ng pag-asa. At ikaw ang pag-asa ng pamilyang ito. Gusto niyang isuot mo ito, hindi bilang katulong, kundi bilang bagong ginang ng tahanang ito. Bumagsak ang aking maleta sa sahig. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Niyakap ko si Rafael ng napakahigpit. At doon, sa gitna ng hardin, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Papa, Ate Mila. Tumakbo si Lucas patungo sa amin. Binuhat siya ni Rafael at isinama sa aming yakap. Tiningnan ako ni Lucas ng diretso sa aking mga mata. Mama Mila, huwag na po kayong aalis ha. Gusto ko po, kayo ang unang makikita ko paggising ko sa umaga at kayo ang huli bago ako matulog sa gabi. Pangako anak, hinding-hindi na ako aalis. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang pisngi. Pinagmasdan namin ang papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel, lila at ginto. Isang napakagandang tanawin na dati ay pinapangarap ko lang na makita ni Lucas. Naisip ko ang mga mata ay pwedeng mabigo. Ang paningin ay pwedeng mawala. Ngunit ang pag-ibig na nagmumula sa isang busilak na puso ay hinding-hindi magdidilim. Ito ang tunay na himala. Ang makita ang ganda ng buhay, hindi gamit ang mga mata, kundi gamit ang puso. Dito nagtatapos ang kwento ng isang simpleng babaeng nagbigay ng lahat. At sa huli, ay nakatanggap ng higit pa sa kanyang pinangarap. Dahil sa dulo ng bawat kadiliman, laging may naghihintay na liwanag para sa mga marunong magmahal. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-ibig nina Rafael, Mila, at ang munting si Lucas. Maraming salamat sa inyong pananatili at sa pagbibigay ng inyong oras upang samahan ako sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, mula sa mga luha ni Mila sa gitna ng ulan hanggang sa unang nangiti ni Lucas nang muli siyang makakita, naramdaman ko rin ang bigat at gaan ng kanilang mga pinagdaanan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pamilyang naghahanap ng lunas,
Sa pisikal na karamdaman, ito ay isang paglalakbay patungo sa pagpapatawad at sa pagtuklas na ang pinakamadilim na bahagi ng ating buhay ay maliliwanagan lamang kung bubuksan natin ang ating mga puso para sa iba. Sana ay naitanim sa inyong mga isipan ang mensahe na ang tunay na kagandahan ng mundo ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata, kundi sa kung paano tayo nagmamahal nang walang hinihintay na kapalit. Sa bawat sakripisyo ni Mila, ipinakita niya sa atin na ang kabutihan ay isang sandata na kayang bumali sa anumang sumpa ng nakaraan. Lubos ang aking kagalakan na naging bahagi ako ng inyong araw. Bago tayo magpaalam sa mga karakter na ating minahal, nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang bahaging pinakanaghaplos sa inyong mga puso? Mayroon din ba kayong kwento ng pag-asa na nais ninyong ibahagi? Iwanan po ninyo ang inyong mga mensahe sa ating comment section dahil ang inyong mga tinig ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang patuloy na sumulat at maghatid ng mga kwentong puno ng damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng pag-ibig at himala. Maraming salamat muli at pagpalain sana kayo ng pong may kapal.